Ngayong June 18, 2022 ay magmamarka ang isang prophetikong pangyayari kung saan ang tumutulak ng Sandy Law ay magiging chief enforcer ng labor law nationwide. Ang tumutulak ng Sandy Law ay nasa buong kapangyarihan ngayon. At ang mga mababatas ay bumuto sa mga batas na nakahilig sa Project 2025 na walang makakapigil na isabatas ang mga ito. May nagbigay ng komento na sila'y nagdududa na ang Trump administration kailanman ay hindi magpapatupad ng Sandy Law. Ano ang sinasabi ng mga Adventista tungkol dito? Ayon sa mga propesiya mula sa Biblia, tungkol dito sa batas na lumalabag sa pagkakahiwalay ng simbahan at estado. Ngunit mayroon din tayo nakitang ilang mga komento na sila'y nagsimulang maniniwala na ang central issue para sa katapusan ng panahon ay hindi microchip, hindi ang mga numero ng mga credit card o maging ang vaccine, kundi ito ay nauukol sa banal na araw ng Diyos. Kung ikaw ba ay nasa panig ng Panginoong Diyos o sa mga tradisyon na gawa ng tao. Ngayon, si Jonathan Berry na tinaguriang si Mr. Sandy Law ay siyang chief enforcer ng federal labor laws sa buong bansa. Ang Senado ng Amerika ay gumanap ng isang pagdinig para kumpirmahin mula sa Pangulong Donald Trump ang nominasyon ni Attorney Jonathan Berry para sa solicitor ng Department of Labor ngayong June 18, 2025. Kaibigan, ang nasyonalismong Kristyanismo ay nandyan lamang sa mga nakaraang dekada, pero kailanman hindi ito nailagay sa balag ng alanganin. Ngunit ngayon nang si Trump ang presidente, ang 900 pages na playbook ng Project 2025 na ito ay tungkol sa Christian nationalism, at si Jonathan Berry ang principal author para sa mga rekomendasyon ng pagpapahalaga sa araw ng linggo na ibinalangkas sa Project 2025 na naghilig para sa pag-amyenda sa Fair Labor Standards Act, at ngayon siya pa ang chief ng Department of Labor at ipatupad niya ngayon ang isang komunal na araw ng pagpapahinga. At ang linggo ay itinalaga bilang ang default Sabat na pwede nating tawagin ito na batas ni Berry, na sa ngayon ito ay isang panukala, ngunit sa kalaunay ito ay magiging batas. Ang mga empleyadong hindi pinatigil na magtrabaho paglinggo ay may mandato na bayaran ng 1.5 ng sahod para mapagpatibay ang araw ng linggo bilang protektadong araw ng pagpapahinga sa pamamagitan ng Federal Labor Policy. Gayon paman, ang pinakaklase nito ay naglabas ng pag-aangkin na ang mabilis na pagkalat ng katiwalian ay lubhang dumami na. Kailangan ang pagsisira sa tinatawag na Christian Sabbath at ang pagpapatupad ng linggo ay lubos na bubuti ang moral ng lipunan. Ang pag-aangkin nito ay lalo na inihimok ang Amerika na kung saan ang doktrina ng totoong Sabat ay ipinangangaral. Kaya dito gumagawa ang pagpipigil na isa sa pinakaprominente, at ang kahalagahan ng moral reforms ay madalas nakasama ang kilusang panglinggo. Ngayong June 18, ang propesiya tungkol sa Amerika na ito'y magsasalita na kagaya ng dragon ay palapit ng palapit na. Ngayon, si Berry ay itinalaga ni Trump para maging hepe, ay magsasanay para sa pagpapatupad ng Sandy Law. Sa Apokalipsis 17:14, tingnan mo ito kaibigan.
Ito ay makikipagdigma sa kordero at ang kordero ay magtatagumpay laban sa mga ito sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari at ang mga nasa kanya ay tatawagin na mga pinili at tapat. Sila ay makikipagdigma sa kordero at kanilang aatakihin ang bayan ng Diyos na may agenda ng pagsamba. Ang mga propesiya ay inihayag sa Biblia na ang huwad na araw para sa pagsamba sa Panginoong Diyos ay itatatag, katulad sa panahon ng lumang tipan. Bagamat hindi nabanggit sa Biblia kung paano ang tiyak na pagpapatupad nito, ngunit tingnan mo ngayon ang mga kakaibang pag-udlad, mahal kong mga kaibigan. I don't see a big, it's harder to see a big federal role for this. I think this is more a question of state and local law, is reinvigorating, where possible, Sabbath rest laws. To be very specific, like it used to be, this was basically the norm through, as best, I've looked into this some, I'm working on some research on this, really literally dating back to Constantine. Interesting proposals that you've laid out in Project 2025 handbook from Heritage is stuff around the Sabbath. Mm-hmm. What are some of the ideas that you have there? Yes. This is, it sounds controversial. Mm-hmm. In many respects, it is a return to something that basically always everyone ever had. Mm-hmm. And it's specifically the idea of encouraging Sabbath rest through discouraging commerce on the Sabbath. The proposal that's in our book is amending the basic federal overtime law, Fair Labor Standards Act, to require that overtime be paid for all work done on the Sabbath. Interesting. Yes. Yeah. So I don't think I don't think Congress has the authority to mandate like a national closing on the Sabbath. That was always a state decision to do that. But let me add, it was always a state decision to do that. They did it, and yeah, I'm not saying this practice was uniform, homogeneous, whatever, but very, very widely spread, and only recently in the last few decades have most states moved away from this. So this is, I think this is about as far as the federal government could properly go in this space, but it would be an encouragement and inducement to rest, but really to kind of coordinate commercial activity for the other 6 days of the. When should states use this power to check corporate power? This is where prudential judgment has to come in. I don't have bright line rules to give you here, but I want to lay out some guideposts, some categories of state actions that are likelier to be prudent applications of state power to balance corporate power. And another one in the collective action space that I'm fond of, call it the Chick-fil-A rule, would be to revive Sunday closing laws and carve out a space under which commerce does not intrude. Very well settled that this is within a state's authority to do. Ang punto ni Berry ay magdadala ng kaguluhang panlipunan dahil sa kawalan ng isang structured para sa legal mandated na kapahingahan. Mula dito ay kanilang isusulong ang solusyon para sa magulong lipunan, at ito ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Universal Day, na kung saan ang mundo ay maaring bumalik at tanggapin ang pagsasanay nito, at mula dito ang komersyo ay kanilang mahahawakan. And keeping the Sabbath holy, and having a time not only for, it's not merely from rest in the sense of abstinence from work, but it's rest for time with God, time worshiping God. It's rest for time with community, and even before, in between, is time with family. Ayon kay Jonathan Berry, ang pagtatag ng permanenteng ritmo ng pagpapahinga ay hindi lamang nagpo-promote ng lalong kaligayahan para sa kalusugan. Ngunit ang masigit na mahalagang ginawa nito sa mga tao ay ang space para sa sambahin ng Diyos
pansinin mo ang mga salitang permanenteng ritmo ng pagpapahinga. Mahal na mga kaibigan, ang Diyos ba ay mayroong ritmo ng buhay at pagpapahinga? Bakit ang dyablo ay desperado na upang sirain ang ritmo ng buhay at kapahingahan ng Diyos? Matatagpuan ang ritmo ng buhay at kapahingahan ng Diyos noong panahon ng paglikha. At itong ritmo ng buhay at pagpapahinga ay isinulat mismo ng mga daliri ng Diyos sa ika-4 na utos. Sinabi sa Exodus 20, mga talatang 8 hanggang 11, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang panatilihin banal ito. Ito ang ritmo. 6 na araw ikaw ay gumawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngunit ang ika-7 araw ay banal na araw ng Diyos. At ang talatang 11 ay itinuturo tayo sa Genesis, kung saan nagsimula ang lahat, na noon ay walang Hudyo at wala pang kasalanan, dahil sa 6 na araw ang Panginoong Diyos ay naglalang at nagpahinga sa ika-7 araw. At ito ang ritmo ng buhay. Sa June 18 ay makikita natin ang mga mambabatas na sila'y magtatayo ng batas, isang batas ng Sabat na nauukol sa pagsamba sa Diyos na pangbuong mundo. At ito'y bilang Hudyong Sabat na ipakilala ang araw ng linggo bilang araw ng Panginoon para sa lahat. Kaibigan, saan ka ba papanig? Sa katotohanan o sa mga tradisyon na gawa ng tao? Sa pagpapatupad ng Project 2025, ang Sunday Law, at kasama dito ang economic boycott. Project 2025, page 589. Ang Diyos ang nag-ordina ng Sabat bilang araw ng pagpapahinga. Pero ang tinutukoy nila dito ay tungkol sa Sabat ni Constantine the Great na nakita natin at narinig, at hanggang kamakailan lang na ang Hudyo-Christian tradition na hinahangad na parangalan ang mandato ng moral at legal na regulasyon ng trabaho sa araw na ito. Higit pa ay ginawang posibleng ibahagi ang araw na ito sa mga pamilya at komunidad para mag-enjoy sa oras ng magkakasama, imbes sa individual na pagkaguho, at nagbibigay ng mas malusog na hindayog ng buhay para sa bawat isa. Sa kasamaang palad, yung communal na araw ng kapahingahan ay bumaba sa ilalim ng pressure ng konsumerismo at sirkularismo, lalo na sa mga mababang kita na manggagawa. Sinabi niya na bumalik sa basic na laging ninanais ng lahat. Magkaroon ito ang araw ng kapahingahan sa pamamagitan ng pag-discourage sa komersyo. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ikaw ay hindi na makabili at hindi ka na makapagbenta. Ang ibig sabihin nila, ito ay kabuuang kontrol sa iyong pananalapi at ang paraan mo sa pagtratransak. Ang lahat ay i-record. Ito ang dahilan kung bakit nais nilang i-digitalize ang lahat, ang blockchain, upang ang iyong bawat transaksyon o bawat galaw ay nakatala. Ang panukalang ito, ang lahat ay batay sa 900 pages ng playbook ng Project 2025 na ilang dekadang nakalimutan ng Estado ang linggo, at ngayon ang oras na para maalala ang linggo. At ito ang kanilang proposal: gagawin ang Amerika bilang mga Kristiyano muli. Kaibigan, ito na ang oras na dapat tayo magpasya kung tayo ba'y nasa panig ng Panginoon at lubos na sumuko sa Kanya na pinatatag ng mga salita ng Diyos
at kailangan meron tayong lubos na pagsuko kay Kristo, sapagkat kapag dumating ang pressure, kung ano ang nasa puso natin, iyon ang mahahayag. At kung si Jesus ay nasa iyong puso, walang krisis at walang tribulation. Maraming salamat mga mahal kong kaibigan sa patuloy niyong pakikinig at pagsubaybay sa channel na ito. Hanggang sa muli sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos at mga katotohanan dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.